Okay, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa ating mga kapatid. Let's all stand up and open our Bible in the book of Judges, chapter 6, verse 13. Okay, are we there? Okay, sabay-sabay po natin itong basahin. The Bible says, "And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then if all this befallen us? And where be all his miracle which our father told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites." Tayo ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Nihiling po namin ang malayang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa umaga ito. At Panginoon, abutin po kami sa kami naroon. At palakasin mo po kami ng mga katotohanan ng mga salita. Gamitin mo po ang iyong munting lingkod na ito ay may pangaral ng buong linaw at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ikaw lamang po ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sakaling kasalanan, lahat po namin pinapakaya. Patawad sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you and be seated. Okay, ang ating paksa ay kinalawan sa himala ng Diyos. Ano ha? Yan. At ang ating pag-usapan dyan ay patungkol doon sa tanong ni Gideon, no? Na nasaan ba yung mga himala ng Diyos? No? Alam nyo, tayo minsan katulad din ni Gideon, marami tayong pinapanalangin, hinahanap natin yung kasagutan. Kasi alam nyo yung bawat kasagutan sa ating mga panalangin, himala kasi yun eh. Isang bagay na wala pa, and it will come into being. At ganoon din, maraming mananampalataya ngayon ay they walk in discouragement. No? Pagdating ng mga pagsubok, ay natutuso tayong magtanong sa Diyos. Bakit ba inaalaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay magtila? Ako? At kung siya ay makapangyarihan sa lahat, mapagmahal, why is life so hard? At madalas sinusubok natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga naghahanap tayo ng kasagutan. Bakit nangyari ito? Diba? Yeah. Alam niyo ba na ang discouragement is one of Satan's most powerful weapons? Kasi ito, pinahihina ang ating pananampalataya. At nagiging malabo yung ating mga pangikain sa buhay. At tayo ay nagtatanong, no? Pinu-question natin yung presensya at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Historically, itong Judges, ay dito si Gideon was in this very place. No? Ang Israelita ay pinahihirapan ng mga Midianites. At despite their, sila ay mga tao ng Diyos, pinili, ngunit sila ay nabubuhay sa takot at kahirapan. Si Gideon ay nag-alinlangan at ang pakiramdam niya ay pinabayaan na siya ng Panginoon. At hinahanap niya yung miracle ng Diyos. No? Saan yung mga sinabi ng ating mga ninuno na galing sa Egypt, punta sa Promised Land, and then nabiyak ang dagat, ganun ba? Namatay ang firstborn ng lahat sa Egypt. So bakit ang mga bagay nito ay nangyayari sa atin? Yun nga po, have you ever felt the same? You pray, you try to live right, yet things seems to go from bad to worse. At nagtataka tayo na feeling natin nababayaan tayo. Or if His power is no longer at work. Parang walang visa. So, if we long to see God's miracle in our lives and our time, there are divine conditions we should meet. So as we study Judges chapter 6 and 7, we will discover the path from doubt to divine deliverance. So meron tayong mga dahil ito ay proseso, ito ay 8 proseso. Talagang kailangan
ating pagkaanan in order for us to see the hands of God moving. Una, yung tinatawag na there must be chastisement. No? When God's people turn away. Mababasa natin doon sa Judges chapter 6, verse 1. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. So they turned from the one true God to worship false God. So ang naging problema nila dito historically, yung pagsambal sa Diyos. Alam natin ang consequence na yung kahirapan. Opo? Dito, ay dahil nga sila ay anak ng Diyos, God's discipline is not punishment, but a loving warning. Okay? The Bible tells us that whom the Lord loves, ikaw. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Proverbs 3:4. So Israel's trouble began not with the Midian, but with their own choices. Historically, paulit-ulit. No? Na sila ay bumabalik doon sa pagsampa sa Diyos. At yun nga, ang bunga nito ay yung hirapan. So they serve Baal and Asherah, the popular gods of the land, and also the gods of the Amorites. Ito yung mga descendant of Canaan, son of Ham, anak son ni Noah ito. According to Genesis chapter 10, verse 16, who represented power and fertility. So, kung nire-represent ang mga Diyos-Diyosan ito, bagamat ito noong mga panahon ni Gideon ay tangible, nakawakan, visible, nakikita. Pero sa ating kapanahunan, ang katumbas nito ay yung tinatawag na productivity and sensuality. Ang modern idol ngayon ay nasa puso ng isang Christian. Okay? Yan. So, miracles cannot flourish where idols rule. Hindi po makikita ang milagro ng Diyos na hinahanap mo sa iyong buhay kung nandiyan dyan. Nakaupo sa iyong puso ang mga Diyos-Diyosan. So, God will not cherish glory with another. Tandaan natin yan. At when we prioritize anything above Him, comfort, it could be success, relationship, we create a barrier between us and His power. Naglalagay tayo ng palit sa pagitan natin ng Diyos. Amen? Kung itong mga bagay nito, inuuna mo siya, minsan hindi halata tayo. Kasi kailangan. Ganun. Na biglang makinig, parang justifiable naman yung dahilan natin. Pero totoo lang, disobedient tayo. Napansin niyo ba yun minsan, di ba? Feeling guilty tayo, di ba? Nakikita mo, defensive tayo, di ba? No? Pero totoo, disobedient tayo. Yan yung mga idols in the heart, hindi natin makikita. No? Kaya minsan tayo, pinapalo tayo ng Diyos yan bilang kanyang anak. Dinidisiplina tayo ng Diyos. No? So imagine a king who visits his people but they are too busy honoring his status. Meron isang hari, dinalaw niya yung kanyang mga nasasapukan, no? At napansin niya na doon sila sumasampa sa estado niya, hindi mismo sa kanya. Anong mararamdaman ng hari? Marahil, hindi na sa tutuloy sa kanyang magbisita, hihintayin niya na lang yung panahon kung kailan sila ay talagang sa kanya. Ay siya ang actually ang i-honor nila. So, mga kapatid, examine your heart. Is there any idol taking the place of God? Be honest. It may be something that seems good, but if it comes first, it hinders your walk with God. Alam mo yung magnanakaw. Hindi yan magsasabi sa iyo kung anong oras siya pupunta sa iyong bahay at magnanakaw. Magbabantay na yun. Likewise, ganun din itong mga idols na hindi na nakikita at nakahawakan. Minsan, maganda siya sa paningin. Maganda siya sa pandinig natin. Parang kailangan natin. Pero kung ito, ninanakaw nito, yung joy, yung ninanakaw nito, ang pananampalataya sa Diyos, it could be ito. Yan po dumarating ang unang proseso na tayo didisiplinahin ng Diyos. Katulad ng mga Israeli, doon sa 6:1 ng judge na they did evil. Sila ay sumampa sa mga Diyos-Diyos. Mga Baal is gods of scorn, si Asherah, goddess of fertility.
sa panahon natin, nakatumbas niya, yan, minsan materialism, ganyan, no? Minsan, unang araw ng linggo, trabaho, di ba? Minsan, may mga good reason tayo na justifiable. Di ba? Pero, kung nakakahindir yan, sa paglakad mo kasama ang Panginoon, it could be your idol. Then, the discipline of God will come. Pangalawa, ang proseso na kailangan pagdaanan upang makita natin ang mga milagro ng Diyos na ating hinahanap sa ating mga buhay, there must be consequences. The weight of wrong choices. Ito. Sin always brings the result. Tandaan natin, walang kasalanan, walang consequences. God had warned Israel that obedience would bring blessing and disobedience would bring trouble. Sa Deuteronomy chapter 20, pinronouns ng Diyos. Yung first thing is obedience. At always, nauna ng ito, kailangan ng kasunod, and it follows blessing. So, their choice led to 7 years of oppression by the Midianites. According to the history, no? After they did evil against the Lord, yun nga, yung kasalanan nila, pagsamba nila sa Diyos, specified yung mga idols, no? Okay, Alisen, kay Baal, Asherah, that is sensuality and captivity, ayun nga, grabe yung consequence. It took 7 years. Alam nyo, ang Midianite, ito literally talaga, ang bansang Israel ay kinonquer, inhalipin ng mga Midianites, no? For almost 7 years. Sa ating kapanawanan, spiritually speaking, ang Midianite, yung spirit of scarcity na pinadadala ng ating kaaway. At ito ay magnanakaw din lang ng ating kagalapan, ng ating pananampalataya. Maging yung mga prosperity na mayroon tayo. Ganun siya eh. No? Hayaan mo na niyang mundan sa kanyang nanakawin ng beauty. Kaya minsan, hindi lang material, kundi spiritually, you feel empty. At manalangin ka, nagpapasa ka ng banal na kasal, pero feeling mo empty ka. Amen? So they were, sa verse 2, they were forced to hide in mountains, caves and strongholds, places meant for safety become the places of hiding. Ano niya sila? At tulad dito sa Gideon, makikita natin, nandun sa pisaan ng ubas. Nag-ano siya, yung wet, may ginagawa siya, nagtatago siya para hindi siya makita ng mga Midianite. Di ba? At sa mga mountain, nagtatago sila doon. Okay, para hindi sila makita ng Midianite. Kasi, doon sa verse 3 and 6 and 33, their enemies, Midianite, descendant of Abraham, through Keturah. Diba? Unang asawa ni Abraham, si Sarah, pangalawa si Keturah. Galing sa lahi niya itong mga Amalekite, ay itong mga other Midianite. Tapos yung Amalekite, kalaban din nila, descendant of Esau. Galing ito sa linya ni Esau. Diba? And others tried, destroy their crops, livestock, and livelihood. They left the land empty. Tingnan yung ginagawa ng Midianite spirit. No? Ninakaw, sinira yung mga crops nila, yung mga hayupan nila, yung kabuhayan nila. They left the land empty. Ganyan din kami sa ninakaw ng Midianite spirit yung ating Lord. Kaya kahit tayo nananalangin, kahit nagpapasa ka ng bigat, ang feeling mo, empty ka pa rin. Amen? Yeah. So God allows consequences to wake us up. Yung hinihisip tayo ng Diyos. Sabi mo kanina, walang kasalanan, walang consequences. Amen? So, kailangan pagdaanan tayo ng Diyos, maranasan natin yung bitter consequence ng kasalanan. Para tayo gisingin, no? Comfort can make us complacent. Kasi ganoon tayo, spoil tayo. Pinag-pray natin isang bagay sa Diyos, binigay ng agad ng Diyos. Sumasama ang loob natin sa Diyos, nagtatampo tayo. Di ba? May mga bagay tayong hinihingi dahil sa upetos-ness, sa mundo ito. Feeling natin na napagdaan tayo mga kapatid. Di ba? Marami tayong mga expectation sa buhay, pero ano nangyayari? Discouragement. Bakit itong Midianite spirit, mga kapatid, hinanakaw kung kayamanan mayroon ka, regardless kung spiritual man ng physical. Amen? Pero dito, sa kasaysayan, ay hinayaan ng Diyos
na bukod sa sila yung dinisiplina dahil mga anak niya sila, inayaan ng Diyos na maranasan nila yung consequence ng kanilang kasalanan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pay allegiance worship sa Asherah. So the very things we thought would save us. Minsan may mga bagay na sa ating buhay na akala natin yun yung nagbiligtas sa atin. Pero yung nag-deprave sa atin. Minsan may mga lie of the devil. Hindi kailangan mo talaga yan. Pero yun unti-unti dinibrave ka mo. Parang sa biglang tingin, parang kailangan mo. Pero it will only bring us. Illustrate, a child who touches a hot stove learns quickly that pain follows disobedience. Katulad ng isang bata. Kailan na natutunang mainit? O sinabi ng magulang na kanya, huwag mo itatouch yung fire sa stove. E tinouch niya, nakasok siya. Kailan siya natuto? Nung nakasok siya. Kasi naramdaman niya, mainit pala. Di ba? Likewise, ganun din yung mga Israelita. After na sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan, hinayaan ng Diyos na sila sa bukid ng Midianas for almost 30 years. Ang tagal ka. At dito, ang hirap yung oppression nila, no? At sila ay ang kanilang mga kabuhayan, kahayupan nila, okay? Lahat ng maging mga wine press nila, mga crops nila, talagang ninanakaw ng mga Midianites. Winakits. Kaya dito, discourage si Gideon. Lord, nasa na ba mga himala mo? Ngayon ba tayo minsan din, nahanap natin ng himala? Mga bagay na pinapanalangin mo sa Diyos. Pero ito mo makita. Kaya tayo discourage. Kahit pa nananalangin ka ito sa Biblia, mati sa Diyos. Okay, so if you are facing hard time, do not just ask why. Ask, is there any way I have learned? Ang ibig sabihin na, maaaring pinapalo ka ng Diyos. O maaaring konsekwensya ng kasalanan natin. Kasi dito, the Israel made bad choice. Salit na sumunod sila sa Diyos, ang dami ng experiences ayon sa kanilang kasaysayan na sila ay inayaan ng Diyos na sakupin ng mga Babylonia, ng mga Assyrian dahil anong lumat matandang nilang kasalanan sa Diyos. Amen? Kaya huwag nating itanong o hanapin yung himala ng Diyos sa ating buhay. Itanong natin, paano ba tayo? Ano ba yung parang para makakatulig sa iyo? Kasi hindi mo makikita yung kamay ng Diyos. Pag-ibig sa iyo. So let your struggle be a bridge back to God, not a wall between you and Him. Kailangan mo itong mga pagdidisiplina sa iyo ng Diyos. Itong mga consequence na pinagtataan ay magsilbing tulay mo sa Diyos. Pangatlo, divine condition para makita natin ang kamay ng Diyos sa gumagalaw. There must be confession to return to God. Explanation. When Israel finally cried out to God, He did not ignore them. He initiated restoration first by sending messenger to bring them back. Tingnan niyo na. Yun lang naman hinihintay ng Diyos Diba? Ipahayag nila, kinalanin nila yung kanilang nagawang pagkakasala sa Diyos. Verse 7, they cried to the Lord in their distress. Tingnan nyo dito wala namang kasalanan si Gideon nadamay lang. Ganun sa atin minsan, di ba? May mga kasalanan ng ating mga kapatid, sumasamba sa Diyos o na dadamay tayo. Amen? Pero dito, hindi na nila matagalan. 7 taon na silang pinapahirapan itong mga Midianite na mga umiyak sila sa Panginoon. So, ginamit dito yung pride. Ibig sabihin, yung panalangin na ito, kaya ginamit sa salitang pride, it represent prayer, na talagang makaintiman nila, talagang supot sila. Talagang inamin na nila. They agree with God that they have violated His commands not to worship a created things. At doon sa verses 8 and 10, God sent a prophet to remind them of His covenant and their sin. Nagpadala muna ang Diyos ng propeta. Natin ang propeta, di ba? Ipapahayag nga, kaya ang propeta ay mga ngaral yan, mga bagay na darating ganito.
Okay? Pinaalala sa kanila ng propeta, hindi nabanggit. Si Gideon, judge ko eh. Sabi niya, di ba, naalala niyo inano kayo, tinawag kayo mula sa Egypt, okay, dinala kayo sa promised land. Alam niyo ba, ang mga miracle na ginawa ko, at dinala ka kayo dito sa promised land, lahat ng mga taga rito, hinayaan ko, lubigin niyo sila. At ang sabi ko sa inyo, huwag kayong sasampa sa Diyos. Pero ano nangyari? Kasi, Diyos. Okay? At pangalawa, doon sa verse 11, He sent an angel to meet Gideon, a hidden man, not hidden place. Dito, no? So, hindi unexpected yung pagtatagpo ni Gideon, no? At saka ng anghel. Kasi nandun si Gideon sa wine press. Alam mo, yung pisaan ng bupas, medyo malalim yan. Kasi iyan, ginagawa nila siya ng trigo. Siguro, nagka-crash siya ng trigo. So, malalim yun, nandun siya, parang siya makita ng mga Gideon. Doon sa natagpo ng Panginoon. Doon sa pagkakataon ng kanyang buhay, fearful siya at discouraged. Ano? He called Gideon by name, even though Gideon felt weak and unworthy and asked questions just as we do. Ganyan tayo, di ba? Pag kinakatagpo ka ng Diyos. So, paano ka ba tayo kinakatagpo ng Diyos? Sa pamamagitan ng discipline, sa pamamagitan ng mga bitter consequence ng mga ginawa nating kasalanan. Okay? Hinihintay ng Diyos yung confession natin. At doon, itilos siya ng Diyos. Sa kanyang sariling parang, alam niya kung paano niya tayo kakabutin. Pwede siya magpadala ng, wala nang anghel ngayon, pero sinabi doon sa 7 churches of Asia, sa Asia Minor, yung mga angel doon, it could be a pastor. Kasi ang angel is a messenger of God. Okay? Yeah, para tatagpuin ka kung saan kang naroon. Yamang nalalaman na you just realize na meron kang mga nagawang pagkakasala sa Diyos. So, maaaring hindi ikaw o yung mga kapatiran mo, okay, sila ay sumamba sa Diyos. Maaaring sila hindi rin aware eh. Hindi sila aware na sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Kasi noon, obvious ang Diyos-Diyosan. Graven images, tangible, visible. Ngayon hindi nakikita eh. Basta ano bang bagay na inuna mo kaysa sa Diyos, yung Diyosan yan. Ngayon, hindi po pwedeng, ibig sabihin, sumamba ka sa Diyos-Diyosan, ang kasala, walang consequence. May consequence yan. Kaya ito nga dating ang Midianite spirit. Ninanakaw natin mga kayamanan. It could be spiritual, maaaring physical, maaaring material, maaaring joy mo, ninanakaw na. Feeling mo empty ka. Di ba? So, confession is not just saying, I'm sorry, agreeing with God about our sin. Until we admit we are wrong, we cannot receive what God wants to give us. Parang parang doktor. Hindi niya kaya gamutin ng isang tao. Maliban sa aminin niya munang siya ay may sakit. Kailangan pumunta ka sa doktor. No, para ma-diagnose ka, malaman kung ano yung karamdaman at malapata ka ng tamang lunas para sa COVID mo. And likewise, kung hindi kailangan, aminin mo sa Diyos na ikaw ay nagkasala. Aminin mo sa Diyos na ang pinagdaraanan mo ngayon ay pagdidisiplina sa iyo ng Diyos. Aminin mo sa Diyos, nagkamali ka at consequence lang yan na nararanasan mo. Kasi doon magsisimula yung healing process. Yung restoration. Amen? Kasi meron tayong free will. Mga kapatid, di naman tayo pwedeng pilitin ng God. So stop making excuses for your mistakes. Be honest with God. Say, Lord, I have wandered. I have trusted in other things. Forgive me and restore me. Kailangan meron tayong pusong kapagpakumbara. Muna. Bago dumating yung tinatawag na para makita natin. Yung hinahanap kasi ni Gideon dito yung paano kumikilos. Yung mga miracles mo. So, mga bagay na pinanalangin niya, hindi niya nakikita eh. Kaya, doubtful na si Gideon, discouraged na siya. Sa amin ka pa ba? Nasaan na yung mga patuto na aming mga ninuno na kasi sa Kristiyan?
ay hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Fourth, a divine condition, in order for us to see the hands of God moving, there must be confidence, trusting in God's power. Okay. So dito, no, tulad nga nung kasabihan na kahit hindi mo nakikita na gumagalaw, kumikilos ang kamay ng Diyos. Pero, alam mo ang puso. I mean, kaya importante yung lagi tayong nagpipilala sa Diyos. Kahit hindi maganda natin si Diyos. Kasi we don't see the big picture. Limited ang ating understanding. Amen? At we are living in a fallen world. Marami talagang corruption, maraming covetousness. Kaya feeling natin na pagkagamot pa tayo, makakaitan tayo. Kaya minsan, tinatanong natin ng Diyos, naghahanap tayo. Masan ba may mga iba? At dumadating doon sa punto na tayo nag-Diyos. Minsan kasi, kasalanan din natin dahil minsan na-spoil tayo. Sanay tayo na pag humingi tayo, agad-agad. Diba? Pero nakakalitan natin yung big picture. Maring hindi ikaw, maring nadadamay ka lang. May mga sumamba sa Diyos, sabi ng kasama. May consequence. May chastisement. Amen? So kailangan dumating doon magkaroon ng confession, mga kapatid. Dito ay magkaroon tayo ng pananampalataya or confidence. No? So once Gideon turned to God, God revealed Himself as the same God of miracles his fathers had told him about. Siya pa rin. So, tingnan natin yung identity natin. Huwag yung, kasi pinapakita sa atin ng media ng spirit, yung scarcity. So, kaya minsan piling natin self-pity tayo, diba? Nakawa tayo sa sarili natin. Okay, so those are verse 12 and 16, Bible says, the Lord is with you. So dito, no, ina-assure, no, ng Diyos, ng Panginoon, Jehovah ginamit dito, Al-Ordi. Sabihin, ng context, ng biligtas siya, sa pagkabot sa mga Midianite, sa activity, ano ha? Ina-assure niya dito si Gideon na his presence is with him. Kasi nga hindi nakita ni Gideon the whole picture, hindi naman sa may kasalanan eh. Di ba? Nadadamay lang. Di ba mga kapatid? So dito, His presence, God's presence is the foundation of all miracles. Pero hindi ito mangyayari miracles ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi niya pwedeng labagin. Meron siyang ginagawa. Meron siyang proseso na nakadesenyo para sa atin. Para tayo ma-restore sa Kanya. At kailangan pagdaanan natin ito. One by one. Walang shortcut sa paglagong Kristyano. Kaya kahit hindi mo nakikita ang pag-ilos ng Diyos sa buhay mo, it is very important to trust the Lord all the time. Ano yung ginagawa niya? Kaya dito ina-assure siya, sinasabi ng Panginoon sa kanya, the Jehovah. Sabi sa kanya, nasa iyo ang Panginoon, Gideon. Kasi isa sa mga tanong na Gideon, nasaan ka ba? Kung nasa sa amin, ay makapangyarihan ka, loving God ka, why so life is hard? Bakit kaya ako? 5 taon na kami pinapahirapan itong mga Midianites. Magtatanim kami, lahat kami, iba kami nagtanim, iba makikinabang. Ikaw ba, hindi mo discourage? Naturalmente, magtatanong ka, iba. Mula sa land of slavery sa Egypt, dinala mo kami dito para maging mahirap. Alam ko kung 100 people kami. Meron ka mga pangako sa amin. Pero iba yata yun ang nangyayari. Ikaw kaya si Gideon. Amen? So, dito sa verse 14 and 23, God promised deliverance. He did not promise an easy path, but He promised a sure outcome. Pero establish niya muna. No? Gideon, I am with you. Simple lang, simple siya, di ba? Pero powerful yung, the Almighty God is with you. Gideon. At may pangako na ang outcome ay hindi madali, pero hindi simple. Amen?
Verse 16, God's power would make Gideon's small strength enough to defeat an entire army as if he were fighting against just one man. Dito kasi ang daming argumento niya. Ni Gideon, ay, may na ako eh. Sa lahat kami bibi ng Manase, kami yung mga pinaka-konti kami, saka pinaka-mahirap. Eh, ano may kiligtas ang mga kababayan sa gabalit sa mga medyo na eh. Tignan mo na. Isa ganyan tayo ba? Nag-ano tayo sa... Nag-resort tayo sa sarili natin, ano? Nakikita natin yung kaliitan natin dahil makita yung kalakihan ng Diyos. Sinabi na sa kanya eh, the Lord is with you. Jehovah. Grabe na yan. Ano ba ito si Gideon? Merong slave mentality na nakuha niya pa doon sa Juan. Legit? Ayan. So dito, miracles are not about our ability or our situation. They are about God's nature. We cannot have God's miracle without trusting His character. Doubt us where faith says, I know who. Dapat huwag mo hanapin. Hindi man tanong kung nasaan ang mga milagro ng Diyos. Ang itanong mo, sino ba yung nananako ng deliverance? Sino nagsabi sa iyo na siya ay sumasa iyo? Kasi kung magtitiwala, God is a promise keeper God. Diba? Yan, you cannot lie. Yan ang hindi niya kaya gawin yung sinungaling. Yan sinabi doon, ikaw ang gagamitin ko, Gideon, sa madaling salita. Eh si Gideon, ano mo gagamitin? Mahina ako. Sa Manase, kami pinakamaliit na lingkod at pinakamahirap din. Sabihin, mahirap ka eh. Wala eh. Mahina eh. Grabe. Pansinin nyo ikaw ba pag sumakay ka ng aeroplano, mapunta ka na. Sino nakasakay na dito ng aeroplano? Punta sa ibang bansa. Di ba pag sakay mo dun sa, di ba siyempre may passenger seat, pag sakay mo dun, di ba? Di ba pinagkakatiwala ko na yung buhay sa piloto? Wala ka ng control dun eh. Tama? Hindi mo na alam ano mangyayari. Likewise, ganoon din. Sa sitwasyon nila Gideon, sa totoo lang walang magagawa si Gideon eh. Ipagkatiwala niya doon sa may magagawa. Huwag niyang tingnan yung resources niya. Tingin siya ng tingin maliit ako, mahirap eh. Wala. Negative thinker to si pessimistic, si Gideon. Doubtful. So, when you ask, where are His miracles? Remind yourself of who He is. Sino ba siya na sumasayo? He is the same yesterday, today, and forever. Trust Him even when you cannot trace Him. Fifth, divine condition to meet, to see God's miracle. There must be confirmation, signs to strengthen faith. God is gracious to our weakness. He gave Gideon signs to confirm His word so that his faith will grow from doubt to certainty. Dito alam nyo si Gideon, doubtful. At humingi sa dito ng sign na ako ba talaga gagamitin mo? Para talunin namin itong mga Midianites na nagpapahirap pa sa amin sa lumang bilog pa kami. Dito ang Diyos ay gracious na kasi dito sinabi ni Gideon, huwag ka sanang magagalit sa akin kung hihingi pa uli ako. Kasi tatlong sign ang hiningi niya rito eh. To confirm na siya nga yung instrumento ng gagamitin ng Diyos para talunin nila itong mga Midianites na nagpapahirap sa kanila. All 7 years. Una, dito, fire from heaven consumed the offering as signs of God's acceptance and power. Diba nung napakita sa kanya doon sa wine press o isa ng kubas yung angel of the Lord, ay sabi ni Gideon, teka lang, pagluluto kita ng sabaw, okay, yung karne, ganito, tsaka bread, lalagay ko sa ibabaw ng bato, yahandog ko sa'yo. Anong ginawa ng angel of the Lord? Tinatch siya, nagkasubo. Ibig sabihin, tinanggap na ng Diyos, no? Na sign of God's acceptance and power. Doon sa verses 36 to 40, yun, pangalawang sign. Panginoon, sige, maglalagay ako ng tela, o yung tela na, ito yung tela sa
sa labas para siyempre sa magdamag may hamog. Sabi niya, Lord, sabi niya, basa yung tela pero yung paligid, tuyo. Yun yung sign na hinigay niya eh. Kinabukasan, ganun nangyari, basa yung tela. Piniga niya, nakaisang, ano pa siya, bowl ng tubig eh. Tapos sumunod siya. Ganun naman, Panginoon, basa yung paligid, tuyo naman yung ano. Tela, binaliktad niya. Ganun, sinunod pa rin ng Diyos. Okay? At panghuli, ito, panghuling sign. Kasi doubtful nga si Gideon eh. Even the enemy's scream and conversation confirmed that God was giving the victory to Gideon's hand. So sabi niya, sige, yung ano mo, kanang kamay mo si Pura, punta kayo doon sa tumabi kayo doon sa kampo ng mga Amalekites, ng mga Midianites, at saka other tribes. Okay, ginawa nila ganun nga. Narinig nila, may nagkukwento doon, may nanaginip daw. Ayon sa aking panaginip ay meron daw isang tinapay, isang bulang tinapay na gumulong at pumunta rito sa kampo natin at ibinagsak ng ating mga tent. Sabi nung isa doon, ay, yan na yung ano, ibig sabihin niya, sword ni Gideon na yan. Alam mo, marahil na kaya si Gideon nila sinabi. Kasi sabi doon, he worship God. Napansin yung tatlong sign na hindi kasama sa Panginoon, fire. It represents the Holy Spirit. Ganun eh, kapag meron ang hinihingi sa bagay sa Diyos, kinukumpir mo yan ang kanyang Spirit. Pangangalo, water symbolizes the word of God. Ito, kung naghahanap ka ng sinyales, sign sa buhay mo, magtatali yan. Magtatali yan sa banal na kasulat. Pangatawag, human. Isang pwede gumamit ang Diyos ng spiritual ng tao para gabayang kapapunta doon sa kalooban ng Diyos. Amen? So God is not offended but by our desire for assurance. Siyempre, nagtiyak lang tayo kasi minsan doubtful nga eh. He knows we are dust. He provides confirmation but always to lead us to greater trust, not to sin. Kaya maganda rito mga kapatid, kapag pinakita sa iyo ng Diyos yun, huwag ka na magkatubiling sumunod. Okay? Total naman, humihingi ka ng sign sa Panginoon, di ba? Kinukumpirm ng Panginoon, may mga signs ng Holy Spirit, salita ng Diyos. Maaaring na spiritual leader. Amen? Yan. Parang tatay lang yan eh. A father holds out his hand to his child who is afraid to cross a stream. He may say, watch me, or take my hand, giving reassurance that the child is brave enough to step forward. Parang tatawid kayo ng isang stream. Okay. Eh yung anak mo, saan ba takot siya? Pero pag sinabi ng tatay, mawa ka sa kamay. That is assurance, confidence. Ganon din tayo, no? Pagka sa Diyos natin tayo kumahawak, di tayo dapat makakita. Sa pananampalataya. So if you need assurance, ask God, but do not stop there. Use His confirmation as a stepping stone to deeper faith. Once you have His word, move forward in obedience. Kasi kaya mga hiningi yung sign na yun, di ba, para sumunod? Hindi para mag-stop there. Hindi yung nalaman mo lang din, wala kang gagawin pagsunod. Okay? So 6, steps, no? In order for us to see God's miracle. There must be commandment. Obedience before outcome. So, before the miracle came, Gideon had to act. Faith is not just believing, it is doing what God said, even when it seems risky or difficult. Ano ba yung mga commandment dito? No? Verse 24, God commanded Gideon to destroy his father's altar to Baal and cut down the Asheran pole, things that were part of his own family and culture. Yan. Tatay niya pa mismo. May mga alaga. Alaga, no? Altar ni Baal. Sabi dito, cut down Asheran's pole. Things that were part of his own family and culture. Minsan ganun, ano? Meron tayo sa family natin, meron sumasama sa Diyos. Part ng ating culture. Pero grabe ito, no? Tatay niya pa yung ano eh. Sa verse 24, God commanded, sa verse 26, He was to build a proper altar to the Lord and offer a sacrifice. Tanggalin mo yan, palitan mo! Sabi niya, no? ng Panginoon, si Jehovah, yung sabi sa He was to build a proper altar to the Lord at doon magsasakripisyo.
ano yung sasakripisyo niya. Merong alagang ang tatay mo na 7 yung baka, 7 taon. Yun ang ihandog mo. Pero bago yun, wasakin mo ang altar. Sa panahon natin ngayon, maaaring hindi siya litirado, physical na altar. Pero sa puso mo, sino nakaupo? Sino ba inuuna mo sa buhay mo? Kailangan wasakin mo. Idambahan mo si Kristo sa puso. Amen? I mean, mismo ang buhay mo, isakripisyo mo. Amen? So you cannot walk into direction. If you want God's miracle, you must remove anything that opposes Him. Obedience is the soil in which miracles grow. Doon tayo kung milagro ng Diyos sa pagsunod. Ano ba utos? Huwag saksang sa Diyos. Ano eh? So dito, pinipresume natin na meron na talagang nangyayaring pagsamba sa Diyos. At sinabi naman tayo. So kailangan talaga, i-destroy na yan. Palitan mo. Ipalit mo dyan yung altar ng Panginoon sa buhay mo. Hindi altar ni Bea, hindi altar ni Asiera. Hindi yung sensuality, hindi yung productivity, hindi materialism. Okay? So, before a farmer can plant a crop, he must clear the land of weeds and stone if he plants among thorny yard. Di ba ka naman magsasaka? Bago magtanim, araw-araw, di ba? Araw-samsamin niya, okay, di ba? Bago itanim niya yung mabuting tanim, no? Ganon din tayo. Alisin mo muli, come to God with clean hands, no? Kung gusto mo, kasi yung nag-desire ni Bigil, yun din ang desire natin, makita yung milagro ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi mo makikita, linisin mo muna, wasakin ang dambana ng mga Diyos-Diyosan. Ang daming Diyos-Diyosan, ang daming Krisyano ngayong gullible, ignorante. Hindi alam kung anong Diyos-Diyosan niya sa buhay, pero ang dami niyang Diyos-Diyosan. Hindi ma-identify. Grabe nakakalungkot mga kapatid. Sobra. Kaya na, paulit-ulit yan. History repeats itself. Ang kanta ni Gary Balisanon din na tayo natututo. Kung bakit tayo may pinagdadamay, mga consular, may kahirapan tayo, huwag natin isisi sa Diyos. Tayo bilang may kasalanan. Choice natin yan. Ha? Kung pinapalo ka naman Diyos, salamat sa Diyos. Kung pinapalo ka na, dinidisiplina ka, ibig sabihin, anak ka ng Diyos, tinutuwid ka lang yan. Pero may prosesyon kung dadaanan eh. Ngayon, kung meron hinihingi kang confirmation siya, hindi mo sa Diyos doon. Talaga bang, bunga ba ito ng pagkakamali o kasalanan ko o ano ba ito? Pamapalo mo ba sa akin to? Ano ba, Lord? Diba? Ako ba ang gagamitin mo sa amin, sa pamilya namin? Ha? Araw sa akin, once and for all? Itong pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kung akong gagamitin mo ng Panginoon, bigyan mo ng tanda. O, ano yung mga tanda? Banal na Espiritu, salitaan ng Diyos. O baka mga men of God, mga ngaral, ng laban sa idolatry. Amen? Amen. Yeah. So what is God telling you to remove or change in your life? It may be a habit, a relationship, or a way of thinking. Do it not because it's easy, but because you trust. Trust His command is for your good. Okay, number 7. Step, to see God's miracles in our life. There must be conflict. Pagkatapos tandaan ninyo, pagkatapos mo sumunod sa utos ng Diyos, asahan mo, opposition as a sign of progress. Tayo, pag nano-oppose tayo, nagkaano tayo, di ba? Nag-retaliate tayo, gusto natin pumalagi, di ba? Ganun tayo Pero minsan, hindi ganun A sign of progress na to. Kasi may ginagawa kang pagsunod sa Diyos. Ye that live godly in Christ Jesus and suffer persecution, sinabi sa Timothy. Di ba? Maganda nga yung pinipersecute ka dahil sa katuwiran mo. Hindi dahil sa paglabag mo. Sa patas ng Diyos. Amen? So when Gideon obeyed, he did not receive immediate praise. He faced anger, opposition. Ano na? Baybayin natin. Verse 28 to 32. The people were furious when they saw their
idols destroyed. Ano, galit yung mga tao doon. Makita nila, oh, yung altar ni Baal, wasak. Yung ano ni Paul ni Asera, pinutol-putol ng ahoy. Yung pa yung pinanggato para sunugin yung altar ni Baal doon. Eh sila, Gideon, ginawa nila to gabi para walang makapansin, eh ginawang mag-a-update ng mga tao. Ano nangyari ngayon? Ha? So they search for the, inanong nila kung sino may gawa, at kinonfront nila yung tatay niya, ano? Gideon, si Joash. Oh, ano sabi ng tatay ni Joash? Ano? Ipagtatanggol si Baal. Eh since na altar na yung ano, sinira, dapat hayaan mo si Baal, ano? Pagtanggol niya sarili niya. Talagang ano yan, Diyos yan. Ano? Ganun ka. Yung tatay niya, meron din naman altar ni ano. Pero dito napapilar yan si Jero, Baal. Tinawag na gano'n si Gideon dahil doon sinabi ng tatay niya gano'n. Nakipagkapiranan siya doon sa mga tao na kumumpronta sa tatay ni Gideon at sinabi sa kanya, hayaan mo si Baal! Aktan mo na sarili niya eh, altar na yung sinira eh. Tama naman, point naman siya, no? Kung talaga yun yung evidence sa katunayan, kung talagang Diyos yan, di ba? Ano yung sarili niya? Hindi kayo? Sabi sa kanilang grabe. So when you begin to live for God and pursue His purposes, you will face resistance. The enemy does not want to see you free or used by God. Conflict is often proof that you are making a difference. Yan, gandang indikasyon. Amen? Handaan niya mga kapatid sa buhay ni Gideon. Amen? Pagkatapos na sumunod sa utos ng Diyos, nakaranas siya ng conflict, nakaranas siya ng opposition. Pero ito indikasyon, no? Positive indikasyon ito ng kanyang progression. Bakit? Kasi step to, di ba? Process step. Yung papunta tayo doon, eh. Gusto, yun ang design ni Gideon. Design din natin, makita natin. Pagkilos, yung mga himala ng Diyos sa ating mga bagay na pinapadalangin, it will come into being. Amen? Amen. Yeah. So when you turn on a light in a dark room, the darkness fights back. Not by step, but by trying to make you doubt if the light is necessary, but the light is still shine. So apply to not surprise, no? When people oppose you, or when things get harder, after you make a stand for God, stand firm. Your victory is already secure in Him. Kaya mga susunod sa kalooban ng Diyos, water baptism, target na parang huli kayo pag-pray natin. May opposition yan. Persecution, naranasan yan. Pero huwag kayo matakot. Kasi yan ay positive indikasyon na kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. At isang step na lang, malapit ka na. One step away from seeing the hands of God moving. Amen? Number 8, and last. There must be consummation. O yung pagnanapan o para the miracle of deliverance. Ito na. Explanation. When all the conditions were met, ito na, God performed the miracle. He did not give victory through a large army, but through 300 men, so that everyone would know it was God's power, not human strength. Kasi di ba yung history? Ilan pa sila? Hindi ako nagkakamali, nasa 32,000 yata ito eh. Sabi niya, sabi ng Diyos, marami dito. Bakit? Baka sabihin nila, naligtas kayo dahil sa dami nyo, sa lakas ninyo. Sabihin mo sa kanila, ganito, kung sino yung mga matatakotin? Ha? Umalis na. Uwi na, go home. Umalis sila yung nag-go home. 20,000, 20, ba't nagtira kasi 10,000 eh. Tapos, hindi marami pa kayo siya, sabi ni Jehovah. Dali ko sila doon sa ngayon. Yun ang masapa, no? Ano natin ang kwento, di ba? No? Sige mo sino yung mga iinom ng ano dyan? Parang aso. Rejected yan. Pero kung sino yung iinom dyan na gagamitin yung kanyang palad, yun, Joseph. Ano ba natin sabi? To make this story so, 300 valiant. Alam niyo yung implication ng pag umiinom ka muna? Alerto ang ibig sabihin nun. Hindi yung pag umiinom ka, yung comfort mo lang, yung tools mo lang, wala kang pakialam. Yung alerto yun, ibig sabihin, nag-iingat ka, baka kung anong mainom mo titingnan mo muna yung inumin mo, di ba? Maingat, alerto. Yun ang kailangan ng Diyos. Mga Krisyanong prayerful, be sober, be vigilant.
Diba? Your adversary, the devil, is like a roaring lion, seeking whom they might devour. Diba? Yun yung sinabi kay Peter, diba? Sabi niya, pray, watch and pray, lest you enter the temptation. Ayun, nanagat ng Roman soldier, patayin nga ng Roman soldier, si Marcus. Diba? Oh. So, gagamitin ng Diyos, wala sa dami. Ha? Nasaan? Sa pagkakitiwala sa Amen. So, chapter 7 na tayo, 1 to 3, Gideon gathered the people. Yun nga, sinabi ko na sa inyo, summarize ko na kanina, 7, 4 to 7, God chose only those who were alert and focused, those who drank water while keeping watch, not those who put their own comfort first. Yeah. 7, 16 to 22, the 300 men were divided into companies. Hati-hati kung 300, binigyan sila ng mga trumpet, binigyan sila ng pictures, at saka yung lamp. At dito, nagbigay si Gideon ng command. Gideon command, they broke the pictures, they built the light, blew the trumpet, and shouted the word, the sword of the Lord. And Gideon, the enemy, was confused and defeated. Alam niyo ba nangyari doon? Sabi kasi ni Gideon, kayain niyo lang ako anong gagawin ko pag pinlow ko na yung trumpet, blow niyo na rin yung trumpet niyo, basagin niyo yung mga picture niyo para ikaw na liwanag. At sabay-sabay kayo sisigaw, the sword of the Lord and Gideon. Alam nangyari nung narinig ng mga Malakay sa mga Midianite sa other tribe. Nandito sila ngayon, naglaban-laban. Sila ng Panginoon, pinag-rumble-rumble sila eh. Ay, hindi ba tumakas? Siyempre si Gideon, meron pa siya mga lipi. Sila Aser, sila Nepali. Sige, abulin niyo yung mga tumakbo. Kasi napangan nila yung DPD napangan yung hari, may hari dito, Ori o Rim, saka si Ip. Tapos pinugutan nila ng ulo at nila kay dito. Okay, so dito makita, you may feel weak, small, or too few. But if you are walking in obedience and faith, God can use you to do impossible things. Do not look at your resources. Look at your God. Okay, so summarize mga kapatid, nakita natin yung daan mula sa discouragement to miracle. Una, chastisement reveals our need. Hindi natin may tuwid tayo. Consequences wakes us. Wake up call yan. Kaya tayo nakakarapas ng consequence dahil ibig sabihin niya, ayun ay kasala. Confession restores our relationship. Kailangan ipahayag natin. Confidence builds our faith. Kailangan meron tayong pangalan magpapati. Confirmation strengthens our trust. Kung pinukumpare mo yan ang Holy Spirit sa buhay mo, ang salita ng Diyos, sa mga men of God. Amen? So commandments guide our step. Yan yung mga commandments na yun yung guide para di tayo maligaw. Conflict test our result. Yan ang malalaman. Pagdating ng conflict, yan mo na malalaman kung gaano ka kakapag sa pananampalataya. Yan ang big test. And consummation bring God's victory. Yun na. Yun na yun. Yun ang pagtatagumpay. Ito yung mga divine condition to see God's miracle. Proseso sa mga kapatid. It's a hard, long process. Kasi Christian living context ito mga kapatid. Pero hindi dahil mahirap to, hindi naman ibig sabihin difficult by impossible. Okay, so where, yung tanong, balik tayo doon sa tanong ni Gideon, where are all his miracles? Saan ba ang kanyang mga milagro was answered not by God explaining why things were done. Hindi sinagot ng Diyos, but by God leading Gideon to walk in the condition that make miracles possible. Yung binaybay ng Diyos, sinamahan niya si Gideon papunta doon sa culmination kung kailan may nahanap ni Gideon makita. Kailangan siya ay sumunod sa Panginoon. Tandaan natin, God is the same God of miracle. The question is not whether He can do it, but whether we will walk in the way of Jesus. Yun ang tanong. Hindi yung saan. Ang tanong, o ba susunod o pinakita sa Diyos. So, application natin, kung ikaw ay if you are in sin, confess it today. If you are doubting, remind yourself of God's promises.
If you are called to obey, do it without delay. If you face opposition, stand firm. The Lord is with you. Okay, so God's miracle are not missing. They are waiting for a people who will turn from their idol and trust in His power. Okay, and walk in obedience. Eh tayo tumayin lahat at tayo mananakot kasi isang maraming. Let's bow our head close our eyes. Let's pray. Aming Amang nasa langit ay kami po ay lumalapit sa iyo. Katulad ng ginawa ni Gideon, marami kami mga katanungan, mga pag-aalinlangan, mga pinagdadaanan sa aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung saan kami ay nalayo mula sa iyo. Kung kailan, saan kami ay magtiwala sa ibang bagay. Kung saan hinayaan namin, Panginoon, na nakawin ng discouragement ng aming faith. Lord, bigyan mo kami ng courage to confess, the strength to obey, and the confidence to trust you even when we cannot see the way. We ask that you work miracles sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia. Hindi para sa aming glory, kundi para sa iyo. Dinideclare po namin na ikaw yung Diyos na nagdeliver sa Israel. Ikaw pa rin yung Diyos na magdideliver po sa amin mula sa mga spirit of Midianites. Panginoon, siyang nagnanakaw ang aming katalasa, ang aming pananampalataya, at ang lahat ng bagay ng Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Kung mensahe ng Diyos sa atin sa pangalan ng Diyos, dadalong di Amen.